ginaganap na naipagtanggol si Rizal dahil sa fake trial nga ito. Dahil habang nililitis pa lamang siya, meron nang nakagawad na kaparusaan ang pagbaril nga dito sa Bagong Bayan. So dati Bagong Bayan, ngayon ay mas kilalang Luneta o Rizal Park. Hiniling ni Teniente Tabel de Andrade sa hukom na hayaan daw magsalita si Rizal at mariingang itinanggi ni Rizal na hindi siya ang utak ng revolusyon o hindi siya nakisangkot sa anumang himagsikang nagaganap. Pagkos, tinutulan pa niya ito. Maaring siya nga ang nagtatag ng Daliga Pilipina pero para lamang mapaunlad ang komersyo, industriya at sining ng ating bansa. Hindi para makisangkot sa revolusyon. Cluster 2, 29 ng Disyembre 1896, dapat hapon yun nang dumalaw ang kanyang mahal na ina na si Doña Teodora Alonso. Ito yung nakaupo at ang kanyang dalawang kapatid na babae na si Josefa at si Lucia. So pagpasok pa lamang ng kanyang ina ay sinalubong na ito ni Rizal, Dr. Jose Rizal, na niklood at humalik sa kamay. Tanda iyon ng isang pagiging mabuting anak. So hindi raw matatawaran ng mga tagpong ito na puno ng bigati, lungkot at pagmamahalan. Cluster 3, doon sa may nakadilaw. Cluster 3, 29 ng Disyembre, hating gabi yon ng 29 ng Disyembre, 1896, nang magkaroon ng oras at panahon si Rizal na makagawa ng liham o sulat para sa mga mahal niya sa buhay. Sumulat siya sa kanyang ina, ama, at sa kanyang matalik na kaibigan na si Ferdinand Blumentritt, at dito rin niya ginawa ang Mi Ultimo Adios. May last farewell sa wikang Ingles at huling paimakas naman na isinalin ni Gat Andres Bonifacio. At pagkatapos niya maisulat ang Mi Ultimo Adios ay iniligay niya to sa ilalim ng alcohol burner. Alcohol burner o alcohol stove ang tawag doon, hindi lampara. Itinago doon, binilot at tinago ron yung alcohol, yung ano niya, tula niya. At nung dumalaw naman ang isa niyang kapatid na si Trinidad ay iniabot niya yung alcohol burner at binulungan ng kapatid niya, siyempre. Kaya nga nailathala o na-publish ang Mi Ultimo Adios. Cluster 4, bumisita ang kanyang asawa na si Josephine Bracken. Nung una ay hindi sila pinayagang magkaawa kamay o magkadaupang palad. Dahil na rin sa pakiusap ng kaibigang pare ni Rizal na si Father Vicente Balaguer ay pinaintulutan nito. At doon sa kulungan sila ay nag-usap at nagpaalamanan. Nagbigay ng isang aklat dasalin si Rizal kay Josephine Bracken na ang pamagat nito ay The Imitation of Christ. Sa Tagalog, yung pagtulad kay Kristo na isinulat ni Tomas de Kempis. At nagbigay naman isang rosaryo si Josephine Bracken kay Dr. Jose Rizal. Si Josephine Bracken ay isang Irish woman, hindi siya Pilipina. Okay, Cluster 5, bumisita ang dalawang kaibigan ni Rizal, si Father Vicente Balaguer at yung kanyang tagapagtanggol na si Teniente Luis Tabel de Andrade. Nagbigay naman ng isang artilero typing si Rizal kay Teniente Andrade bilang recuerdo o remembrance at binaglaon ay naging mabuti yung magkaibigan yung dalawa. At malugod naman tinanggap ni Teniente Andrade yung artilera typing na binigay ni Dr. Jose Rizal. At abang nag-uusap sila, yung kaibigang pare ni Dr. Jose Rizal na si Father Vicente Balaguer ay iyak ng iyak ito dahil hindi niya matanggap ang sasapitin ng kanyang kaibigan dito sa Bagong Bayan. Kaya pinayuhan siya ni Rizal na kumari, maiwan na lamang siya sa Fort Santiago. So, December 30, 1896, okay, that march niya, naganap na alas 6:30 ng umaga, naglakad si Rizal. Laglag yung pera ko, sorry. Akin talaga to. Alam mo po namin.